Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Babaeng probinsyana. Arturo, pumarili ka nga. Saglit lang po, tatapusin ko lang po itong pagsisibak ng kahoy, Lo. Iwanan mo na yan, may pag-uusapan tayo. Opo, andyan na po. Lo, ano po bang pag-uusapan natin at parang ang seryoso na mukha nyo? Apo, kailan ka ba mag-aasawa? Tumatanda na ako sobra. Po? Sino po bang may sabi na matanda na kayo? Mas malakas pa po kayo sa akin Ako wag mong dinadaan sa pagiging pilosopo mo. Nagtatanong ako ng maayos sa'yo Seryoso naman po ako, Lo Edad lang po talaga yung tumatanda sa inyo. Kita nyo naman ang lakas-lakas nyo pa. Saka, ikaw kaya yung pinakamatikas na lolo sa buong baryo natin. Hay nako, tumigil ka. Kailan ka nga sabi mag-aasawa? Alam mo, nung nabubuhay pa kasi yung lola, Amelia mo, tuwang-tuwa kami nung ipinanganak ka. Sabi pa nga niya kung meron na siyang apo, sana bago kami mawala maabutan pa namin yung apo namin sa tuhod. Ay, naku po. Lo, girlfriend nga wala ako. Apo pa sa tuhod agad yung pinapangarap nyo. May nabibili po ba sa tindahan nun? Ibibili ko na lang po kayo. Ba't ayaw mo kung tigilan sa ganyang pagsagot-sagot mo, ha? Magpasensyahan tayo kung mapukul ko yung bibig mo ng tungkod ko. Magseryoso ka nga. Hayaan po ninyo, pag-iisipan ko po, Lo. Iyon lang naman kasi yung hiling ko. Kahit nobya lang, masaya na ako. Bago man lang ako mawala dito sa mundo makita ko at masigurado na may makakasama ka at magiging katuwag sa buhay. Ayokong iwanan ka na nag-iisa at baka mapariwara ka. Si Lolo talaga Hindi naman siguro. Ako naman yung pinakamabait yung apo, di ba? Oo, pinakamabait at pinakamasamang apo. May iba pa bang pagpipilian? Ikaw lang naman ang apo ko. Punyemas ka talagang bata ka hambalusin na talaga kita Aray, masakit po. Tama na, aray. Umayos ka ha. Gusto ko lang na magsabihin sa iyo na hindi natin alam ang takbo ng panahon. Malay mo, baka mamaya mautas na ako dahil sa konsumisyon sa iyo. Dadalhin ko pang alalahanin yung mga kalokohan mo. Ay naku, Lolo, huwag po kayo mag-alala. Hindi pa po kayo malalagutan ng hininga. Alam niyo po ba yung kasabihan tungkol sa masamang damo? Masamang damo, mahirap mamatay. Yun nga po, Lo. Abay, sigurado niyan. Ikaw aabuti na katapusan ng mundo kung magkatotoo kasabihan na yan. Ay nako, bakit naman kasi nung umulan ng kalokohan sa langit lahat sinalo mo. Kung buhay pa yung nanay mo pababalikin kita sa sinapupunan niya at magpapalit na lang ako ng apo. Aray, ang sakit naman po nun. Kasalanan mo yan. Sige na po, seryoso na ako, Lo. Alam mo, Lo, kaya hindi pa ako kasi nag-aasawa. Unang-una ha, kailangan niyo pa po ng makakasama. Kapag nag-asawa na ako, paano ka na? Sino mag-aalaga sa'yo? Siyempre, di ba, yung atensyon ko mapupunta na dun sa asawa ko, hindi na sa'yo. Pangalawa, wala pa po ako nakikitang babae na pwedeng pakasalan Wala Hindi ko pa nahahanap yung dalaga na magpapatibok ng puso at puson ko. Ay nako, ewan sa inyong mga kabataan ngayon. Ang tagal nyo maghanap ng kapareha. Tingnan mo yung anak ni Kumparing Paeng. Tumanda ng binata. Takot kasi manligaw Tapos yung anak ng yumaong si Saling. Naging matronang bading. Teka, huwag mong sabihin baka... Ay, nako. Hindi po ako bakla, Lo Sadyang hindi pa lang talaga kami nagtatagpo ng babaeng nakatadhana para sa akin. At saka mas gusto kong sulitin yung oras na kasama pa kita. Love na love kita. Alam mo ba yun? Ikaw ang pinakapaborito kong lolo, no? Ang gusto ko alagaan kita hanggang sa
tumandang matanda ka na. Paano kung bukas mawala na ako? Uy, si Lolo naman ang kulit. Pag po kayo magsalita ng ganyan ha, diyan po ako nalulungkot eh. Para naman po kasi kayong namamaalam na eh. O sige na po Lo, papayag na ako sa gusto nyo. Pero hindi po ako dapat mawala sa tabi nyo ha. Kung magka-girlfriend man ako, dito kami titira. Kapag aalis o lalabas kami, kasama ka pa rin namin. Walang magbabago. Ano, deal ba Lo? Deal or no deal? O sige Apo, deal tayo dyan. Ayos na ayos ako dyan. Abay, madaliin mo naman. Gusto ko bago ako mawala makita ko man lang na masaya ka at may kasintahan na. Habang masayang nag-uusap ang maglolo, nakarinig sila ng pagtawag sa hindi kalayuan. Nang pagmasdan nila ang parating, nakita nila si Benjo na kababata ni Arturo. Pakaway-kaway pa ito habang palapit. Arturo! Oh, ba't parang inaabol ka ng 10 aso dyan? Hingal na hingal ka. Grabe ka. Hindi naman. Medyo hininga lang ako sa paglalakad papunta dito sa inyo. Alam mo namang paakyat dito sa inyo eh. Oh, ayaw mo nun? Libreng ehersisyo yan para sa'yo. Pagpapawisan ka na ng todo, mababawasan ang kolesterol dyan sa katawan mo. Grabe ka talaga makapanlait oh. Ay naku, makaalis na nga. Akala mo kinagandang lalaki mo yan ha. Uy, nagbibiro lang ako. Ito naman parang di na nasanay. Sira, sabi ko lang naman yun teka, pahingi nga ako ng mainom. Napagod talaga ako eh. O, halika doon sa loob. Magmerienda ka. Sakto, meron kaming nilagang kamote sa loob. Ay, salamat. Nilagang kamote na naman. Ano ba yan? Ba't pagpupunta ako dito sa inyo puro nilagang kamote pagkain nyo? Ay, magandang tanghali Benjo. Ano nga yung sinasabi mo? Magandang tanghali din po. Ay, teka muna. Maano po, Lo? Kawa ka ng Diyos. Ano bang sadya mo sa amin, ha? Ay, oo nga. Yun nga pala. Munti ko na makalimutan. Ano ka ba? Kay bata mo pa makakalimutin ka na. Para kasi Lolo. Oy, ako na naman ba yung pinag-uusapan nyo? Hindi po, Lo. Uy, ano ba? Ano ba sasabihin mo, Benjo? Singit ka kasi na singit Paano ko masasabi? Eto na. Kasi kanina, galing kami sa bayan ni Inang. Ano ba na piyesta doon ngayon? Kaya ayun, namili kami ng mga damit tsaka laruan ng mga bata. Ang mumura, sulit na sulit lahat ng bibilin mo. O tapos, ano naman kinalaman ko doon? Gusto ko sanang ayain ka na mamasyal doon bukas ng gabi. Ikaw naman, alam mo namang hindi ako mahilig sa mga ganyan Maski isang gabi lang naman. Alam mo, maraming tao doon. Sigurado, lalo na sa plaza. May gaganaping pageant. Yun, no tayo. Ayoko. Ikaw na lang kung gusto mo. Sige na, samahan mo na ako. Malay mo, doon mo mahanap yung pangarap mong babae. Sigurado ako marami kang makikilalang magagandang babae ron. Naku, wala akong oras sa mga ganyan Alam mo namang, Ay, sige na. Isama mo na si Arturo. Mabuting makapaggala-gala ito nang makakilala naman ng babae roon. Para makapag-asawa na. Ay nako, haya ka na naman Lolo Tama naman kasi si Lolo no. Maraming magagandang dayong babae tsak doon. Marami pa kasi kami mga gagawin dito. Wala makakatulong si Lolo. At saka, ay nakakaya ko na yan. Ako na bahala sa lahat. Sumama ka na sa kaibigan mo. Magliwaliw ka at magsaya. Makipagkilala sa ibang tao. Puro ka na lang trabaho. Puro na lang ako laging inaalala mo. Mamasyal ka rin naman at minsan unahin mo naman yung sarili mo. Huwag mo akong alalahanin. Nagdaan din ako sa ganyang edad yung pagka-teenager na yan. Kaya naiintindihan ko yan. Oh, ayan. Okay naman pala si Lolo Makinig ka na kasi. Akong bahala sa'yo ron. Hahanap kita ng date. Ano, game ka? Oy, bawal ka tumanggi Pumayag na si Lolo. Sige na nga. Pinagtulungan niyo ba naman akong dalaw Makakatanggi pa ba ako? Sige, nasama na ako sa iyo pero please lang Huwag mo akong ipapakilala kung kani-kanino.
Ako na bahala sa date na yan, maliwanag? Okay, walang problema. Papogi ka ha. Sunduin kita bukas. O sige na. Aalis ka na ba? Hindi pa. Pagmimeriendahin mo pa nga ako, di ba? Abay, meron ako ritong kalderetang bibe sa kakanin. Halika, saduhan mo akong kumain dito. Lo, ulam natin mamayang hapunan yan. Kaya mo na. Mabait naman tong kaibigan mo eh. Mag-ulam na lang tayo ng talbos mamaya. Pambihira naman oh. Oh, alam mo na Benjo ha. Ikaw nang bahala dito sa apo ko bukas. Wag ko kayo mag-alala. Kasi hindi na ho tatandang binata itong apo ninyo. Ako hong bahala. Ayan. Kain ka na lang dyan. Ayun! Salamat po Lolo Teryo. Nakatira ang maglolo sa itaas ng burol, sina Lolo Teryo at si Arturo. Ang matanda ay nasa edad 80 samantalang ang binata naman ay 26 anyos. Magkasama silang naninirahan sa isang simple at maliit na kubo na gawa sa pawi ng bubong at sa kawayan at kahoy naman ang dingding. Simple lang ang kanilang pamumuhay. Si Lolo Teryo kahit papaano ay may malawak na bukirin at ang ani nito ay siya namang nilalako ni Arturo sa may kalakiang palengke na matatagpuan sa kanilang bayan. Kadalasan ay mga gulay gaya ng talbos, kalabasa, papaya at kapag maganda ang pasok ng taon, marami din silang ani mga kamuting kahoy na mabili noon dahil sa mga liblib na lugar lang ito tumutubo. Dati ay kasama nila doon ang kanyang lola Abelia pero 2 taon na ang nakakaraan nang mamatay ito dahil sa sakit sa baga. Samantala, napunta sa pangangalaga ng 2 matanda si Arturo noong siya ay 10 taong gulang. Maaga kasi itong naulila sa magulang dahil sabay na naaksidente at namatay ang mag-asawa nang mahulog sa bagi ng sinasakyan nilang bus, minsang lumuwas sa mga ito sa lungsod. Isa yung nakakalungkot na pangyayari sa kanilang pamilya, lalo na sa 2 matanda dahil nag-iisa lamang nilang anak ang ina ni Arturo. Naiwan sa pangangalaga nila ang kanilang nag-iisang apo. Sila ang nagpakain, nagbihis, nagpaaral at nag-alaga. Pero dahil mahirap lang ang buhay ng mga taga-probinsya noon, ay hindi na natuloy ni Arturo ang pag-aaral sa kolehiyo. Hanggang sa namatay na nga ang kanyang lola Abelia at naiwan na lamang silang maglolo. Wala na rin balak na magkolehiyo si Arturo noon kahit na binigyan siya ng scholarship noon sa kanilang bayan. Katwiran niya ay walang may iwang kasama ang kanyang lolo. Kaya mas pinili niyang tulungan na lang ang kanyang lolo sa mga gawain sa bukid. Sapat nang mayroon silang maihahain sa mesa. Hindi mahalaga ang mga material na bagay o yaman. Ang pinakamahalaga noon ay ang pagkain pagsasaluhan nilang maglolo. Samantala, si Benjo naman ay ang tangi at nag-iisa niyang kaibigan mula pagkabata. Matyaga itong pumupunta sa bahay na maglolo para lang makipagkwentuhan minsan o kaya naman ay ayain ang barkada sa inuman, na madalas namang tanggihan ni Arturo. Pero mabuti na lang at napapapayag niya ito nang ayain niya ngang dumalo sila sa pista at sayawan sa bayan. Kaya naman tanghali pa lang ay tumungo na si Benjo sa bahay ng kaibigan. Matapos silang mananghalian ay inaya na kagad ang kaibigan na tumungo na sila para daw hindi mahuli sa pagsipat sa mga magagandang dalaga. Tatanggi sana ulit ang binata sa ganoong oras, tila mas naging sabik naman ang kanyang lolo at kinumbinsi siyang humayo na nga para mas lalo daw nilang masulit ang okasyon. Simpleng kasuotan lamang ang mayroon sila at sumabay na sa bumiyahe ng lumang jeep papuntang bayan. Sila ay pumwesto sa likuran at habang nasa biyahe, di nila maiwasang magbiruan. Ang pogi mo talaga. Hoy, manahimik ka nga. Nangingilabot ako sa mga pinagsasabi mo. Maming nga sa akin, bakla ka ba? Uy, ngayon mo lang ba nahalata? Sira ulo. Hindi, seryoso pre. Sa itsura mong yan, kahit simple ka lang maraming babae sigurado mapapadoble ng tingin sa'yo. Sigurado ako bago matapos ang gabi, may uwi ka ng isa pang apo ni Lolo Teryo. Aray, baka batok naman to. Paano?
kung ano-ano sinasabi mo. Naririnig ka na ng mga katabi natin. Baka mamaya bukas hindi isang apo may uwi ko kundi chismis. Makakaladkad ang pangalan ni Arturo. May nabuntis na babae sa pistahan. Hirap na yun, no? Sa bagay. Ikaw talaga, puro ka talaga kahambugan eh. Baka mamaya walang magkagusto sa akin doon. Tingnan mo nga ang mga itsura natin, no? Nako, maski ganito mga ayos natin, no? Hindi tayo papatalo sa kapugian. Maniwala ka sa akin. Basta huwag ka lang totorpein. Hindi naman ako torpe. Pihikan lang. Sa bagay. Pero alam mo, totoo namang may itsura ka eh. Para kang ginto sa kailaliman ng bundok. Pag lumabas pag-aagawan ng marami. Sige na nga, aamin na ako pre. Tayo na lang kaya. Siraulo ka. Hindi, loko. Naniwala ka naman. Kahit unggoy, hindi ka papatulan, no? Kung pangit ako, mas pangit ka. Saka, hindi kita papatulan. Ikaw yung unggoy Ito naman, nagbibiro lang Pero, seryoso pre. Easy lang sa'yo magka-girlfriend. Kailangan mo lang talaga mag-effort. Siguro, yung mga ganyang bagay wala na sa isip ko mula nung mamatay si Lola Abelia. Inugol ko na kasi lahat ng oras ko kay Lolo dahil siya lang yung natitirang pamilya sa akin. Ngayon nga, nag-aalala ako sa kanya kung nakakakilos ba siya ng maayos o nahihirapan ngayon sa bukid. Uy, ano ka ba? Ikaw na nga nagsabi na malakas pa ang lolo Teryo mo. Isa pa pre, tama naman yung lolo mo Kailangan mong lumabas-labas. Kailangan mong malaman yung realidad. Mas nauna siya sa mundo, no? Malamang mas mauna siyang, alam mo na. Kaya naiintindihan ko rin ng lolo mo kung bakit gustong-gusto kanyang mag-asawa. Teka, ano mo nalaman yan? Nakausap ko siya kanina. Mabilisan lang naman at nabanggit niya yung bagay na yan. Kaya pagdating sa bayan, hindi ako ang hahanap ng babae para sa'yo, kundi ikaw mismo. Dahil kapag nagkataon, siya na kasi ang makakasama mo habang buhay. Nako, lalo tuloy ako nag-alala sa kanya. Hindi ko ba alam, para siyang namamaalam ngayon Alam mo pre, sa loob-loob ko, siguro nga bago mangyari yun wag naman sana pero matupad ko yung kaisa-isang hiling niya. Makalipas ang ilang oras, nakarating na ang dalawa sa dulo ng bayan. Bumaba sila nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang may kalakihan na plaza. Maraming tao na ang naroon at maraming banderitas ang makikita sa buong kapaligiran. Malalanghap na rin ang mga masasarap na pagkain kasabayang tugtuging tila mapapainda ka nang wala sa oras. Daming tao. Tutuloy pa ba tayo? Malamang, nandito na tayo Makikisaya na tayo sa lahat. Oh, bakit parang namumula ka? Ngayon ka lang ba nakakita ng mga tao? Eto naman nagbabagsak ako ng mga gulay sa palengke dati pa, di ba? Pero hindi ganito kadaming tao kasi madaling araw pag nagdadala ako ng gulay doon. Tingnan mo, halos dikit-dikit na yung mga katawan nila Kaya nga piyesta, di ba? Ibig sabihin, dadaluhan ng maraming tao. Saka, di ba sabi ko, galing ang mga yan sa iba't ibang bayan, baryo at lugar. Huwag ka na magtaka. Saka, huwag kang mailang Hindi naman tayo kilala ng mga yan Ganun ba? Saka, huwag ka na masyado mag-isip. Nandito tayo para magsaya. Kailangan mo lang maging alerto at maging maingat kasi di natin alam mga ugali ng mga taong nandito. Marami ditong tarantado, O gaya ayun, tingnan mo. Mukhang binabastos nung lalaki yung babae. Ha? Nasaan? Ayun, yung lalaki may tattoo sa leeg. Mula sa hindi kalayuan, nakita ng dalawa ang pambabastos na ginagawa ng lalaking may kalakihan ng katawan sa babaeng nakayuko. Dahil mahaba ang buhok noon at nakatalikod ang lalaki, hindi mamukhaan ni na Arturo at Benjo ang mga ito. Pero base sa mga nakikita nila, nababastos ang babae. Nakaupo ang babae sa gilid ng plaza. Mukhang inaaya nito ang babae at pinipilit itong sumama sa kanya base na rin sa paghawak-hawak ng lalaki sa kamay ng dalaga at sa bahagyang paghila nito sa kanya. Nang makailang ulit na tumanggi ang babae ay bigla itong binuhat at sinubukang ilayo sa karamihan.
Bagamat nagpupumiglas ang babae ay walang nakialam sa mga taong nakakita. Dahil sa laki ng katawan ng lalaki ay walang may gustong sitahin ito sa maling ginagawa. Pre, kailangan natin siyang tulungan. Wag na tayong makialam dyan, mahirap yan. Pero baka mapahamak yung babae oh. Hindi natin kaya yan. Kita mo ba yung katawan? Pang Arnold Schwarzenegger? Nako, umiral na naman yung karuwagan mo eh. Oy, wala tayong kinalaman dyan ha. Saka lalaanin mo, dayo lang tayo dito. Hindi natin to teritoryo. Saka mukhang madami sila oh. Eh paano kung may mangyari doon sa babae? Hindi ka ba nakukonsensya? Pare naman, kita mo nga yung mga tiga rito oh, ni wala nga may pakialam eh. Kung gusto mo humanap na lang tayo ng tanod o kaya pulis, isumbong natin. Hindi na obra, baka mailayo na niya yung babae. Maniwala ka sa akin pre, hindi mo gugustuhin makisali sa gulong yan. Hayaan mo na yan. Halika na, punta tayo dun sa banda ron oh. Huwag kang magpakabayani sa isang labang hindi naman para sa'yo. Huwag mo sanang mamasamain pre ha. Pero hindi mo dapat pakialaman yan eh. Pero pre, kawawa yung babae. Eh di isipin mo na lang na wala ka nakita. Para ka namang walang puso niyan eh. Paano kung kapatid mo yon, kaibigan mo? Hindi ka pa rin matutulong dahil dayo ka lang dito? Hindi naman sa ganun pre. Iniisip ko lang din yung kalagayan natin eh. Pre, may mga bagay sa mundo na minsan kailangan nating magbulag-bulagan para hindi tayo madamay. Eh pues, ikaw lang ang bulag at hindi ako. Mabilis na tinungo ni Arturo ang daang tinahak ng lalaking may bitbit doon sa babae. Masama talaga ang kutob niya na may gagawing hindi maganda yon. Sinikap niyang makipagsiksikan sa mga tao. Mabilis siyang sumingit-singit pero hindi na niya naabutan ang nais na tulungan. Nawala sa paningin niya ang mga ito. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya dahil sa inis na nararamdaman. Iba't ibang ingay at iba't ibang mukha ang nakasalubong niya at narinig, subalit hindi niya na ulit nasilayan pa ang mga sinusundan. May ilan pa ngang humaharang sa kanya at gusto makipagkilala. Pero ni isa sa mga yon ay hindi niya binigyan ng pansin dahil sa buong atensyon ay nasa hinahanap. Nang hindi na talaga makita, bumalik siya sa pinanggalingan at si Benjo naman ang hinanap. Nakita niya ang kaibigan na nasa loob ng bulwagan at nakaupo sa isang lamesa katabi ang mga taong di naman niya kilala. Agad siyang nakita ni Benjo. Kumaway ito sa kanya at sumenyas na lumapit, na agad naman niyang ginawa. O ano, naging bayani ka ba? Nailigtas mo ba? Wala pre, di ko na nasundan eh. Nawala sila sa paningin ko. Ay nako, salamat naman at di mo nasundan. Oh, bakit naman? Mahirap na, baka ikaw pa mapagtripan eh. Eh sana lang walang mangyari masama dun sa babae. Kalimutan mo na yon. Halika, kumain ka dito. Libre lahat na makikita mo. Nawalan ako ng gana kumain eh. Kung yung babae iniisip mo, huwag kang mag-alala. Sigurado ako hindi nila sasaktan yon. Baka pagpiesta lang nila dahil piyesta ngayon, di ba? Wala ka talagang pakialam no? Sana nga tama yung iniisip mo at hindi ka lamunin ang konsensya mo kung sakasakali. Ginawa mo pa talagang biro tong pangyayari. Hindi pre, nasa totoo lang ako. Maniwala ka sa akin. Baka pasalamatan mo pa ako sa mga payong ibinibigay ko. Matagal na akong pag-alagala rito sa bayan at marami na akong mga piyestang napuntahan. Alam ko na ang tama at mali. Alam ko kung saan tayo ligtas at masaya. O siya, kalimutan mo na muna yun. Kumain ka muna. Masarap tong mga kakanin nila oh. Ay nako, kumain ka mag-isa mo. Diyan ka na. Mag-iikot-ikot na lang muna ako. Eh tamang-tama, may pupuntahan din pala ako. Magkita na lang tayo mamaya dito sa plaza. Oh, saan ka pupunta? May pupuntahan lang ako saglit. Babalik agad ako. Para makapasok tayo sa Patimpalak mamaya sa plaza. May harang kasi mamaya ang buong entablado at may bayad para makapanood tayo. Kamagalala, akong bahala. Tuloy mo na yung pag-iikot-ikot mo. Uy, teka lang. Anong Patimpalak yan? Basta, akong bahala. Stop, look and learn ka lang dyan. Sira ulo. Huwag kang gagawa ng mga bagay na ikapapahiya natin ha. Manahimik ka dyan sa tabi. O talaga ang KJ mo. Diyan ka na nga. Sige na, maglibot ka na. Alis na ako. Naiwang mag-isa roon si Arturo kaya nagdesisyon na lang itong ikutin ng lugar at plaza.
Iba't ibang mga tao ang nakausap niya. Iba't ibang mga babae ang nakilala niya, subalit ni isa sa mga yon ay hindi siya naging interesado. Gusto niyang makahanap na agad ng niligawan, pero tuwing may babaeng makakaharap, iba ang pumapasok sa isip niya. Yun ay ang babaeng dinala ng lalaki kung saan. Hindi niya alam, sobra ang pag-aalalang nararamdaman niya. Sinubukan niya muli itong hanapin, subalit dumilim na lang ang paligid, ngunit hindi niya na ito natagpuan pa. Ilang sandali, nagsimula na ngang palibutan ng tila trapal ang buong plaza. Ayon sa mga naririnig niya, ay may beauty contest daw na magaganap at may mga artista. Mahal ang entrance fee, kaya naman hinintay niya na lang ang kaibigan sa labas. Ilang minuto lang ay nakita niya na itong palapit at may iwinawagayway na 2 ticket. Oh, bakit ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay dito. Saan ka kumuha niyang pambili niyan? Di ba pamasahe nga lang ang dala natin? Huwag mo nang tanongin, basta diskarte ko na to. Turuan mo nga rin ako ng ganyang diskarte. Napapabilib mo ako eh. Nako, wag na. Hoy, kilala kita ha. Anong ginawa mo? Huwag mo nang alamin, basta ang malaga may ticket tayo. Tara na sa loob. Teka. Ba't parang ang baho ng hininga mo? Kulang lang sa toothbrush, pre. Ilang sandali, nakapasok na sa loob ang 2. Maraming tao ang naroon at halos magsiksikan ng lahat, lalo na nang magsimula ang tugtugan at lumabas ang mga kandidata. Mula sa production number hanggang sa magpakita na ang talento ang mga yon. Napuno ang paligid ng tawanan at halakakan, pero si Arturo mataman lamang na nagmamasid sa paligid at patuloy pa ring hinahanap ang babae. Nang makaramdam ng inip, nagpaalam muna siya sa kaibigan para saglit na magbanyo. Pagbukas ng trapal na nagsisilbing entrance, nakabangga niya ang isang dalagang nagmamadali. Napaygayon at siya naman ay napadapa rito. Halos mahalikan niya ang babae na tulala naman at nakatitig sa kanya. Ilang segundo silang nasa ganoong posisyon bago mapatayo si Arturo. Inalalayan niya rin ang dalaga sa pagtayo. Nako, pasensya ka na miss ha. Hindi ko sinasadya. Sorry din, nagmamadali kasi ako eh. Baka hindi ko na maabutan yung pageant. Nagsisimula na ba? Oo eh, nagsimula na kanina pa. Naku, huli na pala ako. Hindi pa naman tapos yung palabas, may aabutan ka pa. Huwag na lang, maglilibot-libot na lang ako. Naglakad na nga ang dalaga palayo kay Arturo. Para namang nawala sa sarili ang lalaki habang pinagmamasdan nito. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil naalala niya sa babae ang dalagang hinahanap niya kanina. Pero hindi siya sigurado doon dahil hindi niya naman talaga nakita ang buong mukha nito kanina. Ang pagkakapareho lang ng mga ito, mahaba ang buhok na halos umabot sa hanggang bewang. Nakabistida rin ito pero ibang kulay sa nakita niya kanina. At habang tinititigan niya ito, naramdaman niya na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kakaiba at bago ang pakiramdam na yun sa kanya. Nalilito siya pero sa isang sulok ng kanyang isip ay gusto niya ang pakiramdam na yun. Kaya imbis na bumalik ay nagpasya siyang lapitan ng dalaga. Miss, pwede ba akong sumama maglibot? Medyo nakakainip din naman kasi yung palabas sa loob eh. Tsaka maraming tao. Ha? O sige. Talaga? Payag ka? Okay lang naman kasi mas maganda nga yung meron ako makakausap. Siya nga pala. Ako nga pala si Arturo. Ikaw, anong pangalan mo? Amira. Amira? Ang ganda naman ng pangalan mo. Salamat. May mga kasama ka ba na pumunta rito sa piyesta? Mag-isa lang ako pumunta rito. Pinipilit ko nga si Nainang pero ayaw nila eh. Ang totoo nga niyan, tumakas lang ako. Ha? Talaga? Taga saan ka ba? Taga dito ako, dyan lang sa malapit. Ganun ba? Buti hindi ka natatakot mag-isa rito. Bakit naman ako matatakot? Alam mo na, maraming mga tao at hindi natin alam kung anong intensyon ng iba sa kanila. Intensyon? Ang ibig ko sabihin, nagkalat ang masasamang tao sa paligid. Nag-aalala lang ako siyempre. Babae ka at...
Huwag ka mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. At isa pa, walang kahit sino man ang kayang manakit sa akin. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Ikaw ba? Ako? Siyempre, kaya ko rin pagtanggol ang sarili ko. Bakit parang hindi ka sigurado? May bigla kasi akong naisip yung nangyari kanina. Ano yun? Pwede mo ikwento sa akin kung ano yung bumabagabag sa'yo. Kanina kasi may nangyari. May binabastos na babae. Gusto ko sanang tulungan kaso wala akong nagawa Hinahanap ko naman, hinabol ko pero bigla silang nawala. Kaya parang hindi ako kumbinsido masyado kung kaya ko ba talaga magtanggol ng babae o ng sarili ko. Sa tingin ko, kaya mo naman. Paano mo naman nasabi? Wala, basta nakikita ko lang na matapang ka. Sigurado, hindi mo lang kontrolado yung nangyari na sinasabi mo kaya hindi mo nagawa yung dapat mong gawin. Bilib ako sa iyo sa totoo lang. Bakit naman? Iba ka Alam mo marami na ako nakilalang lalaki pero ikaw pa lang yung nakilala kong marunong mag-alala para sa akin at sa ibang babae na mahihina. Iilan na lang ang lalaking ganyan sa panahon ngayon, no? Hindi naman siguro. Marami pa kami na may malasakit sa kapwa kahit papano. Hindi ako sigurado kasi alam mo, minsan yung kahinaan pa naming mga babae ang ginagamit nila para masaktan kami o mabiktima kami. Parang ang lalim ng pinagugutan mo niyan May masama bang nangyari sa'yo? Kaya ka nakapagsalita ng ganyan? Wala naman. Ayon lang yun sa mga nababasa ko sa mga dyaryo, sa balita. Madalas kasi akong makabasa ng mga masasamang nangyayari sa mga kababaihan Mga binubugbog, pinagnanakawan, pinagnanasaan, minsan ginagahasa ng walang kalaban-laban. Kaya nga ang dami ng masasamang tao sa panahon ngayon. Mahirap na magtiwala. Ikaw, mapagkakatiwalaan ka ba? Ha? Oo naman Pinalaki ako ng lolo at lola ko na may takot sa Diyos. Alam ko ang tama at mali kaya huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao Sana, ganyan lahat ng mga lalaki Yung iba kasi, ibang nakikita sa mga babae. Puro kabastusan, kamanyakan, katarantaduhan. Maswerte ang lolo mo para sa iyo at sigurado akong maswerte din ang babae makakatuluyan mo. Ha? Talaga? Oo naman. Alam mo, swerte yung nobya mo sa iyo. Ang totoo niyan wala pa akong nobya At hindi ko pa naranasan yung magkanobya maski isa. Talaga? Ibig sabihin? Naputol ang pag-uusap ng dalawa na makarinig sila ng sigawan sa hindi kalayuan. Napatingin sa direksyong yon si Arturo. Nabulabog ang mga tao. Nagkagulo sila at nagtakbuhan papunta sa lugar na yon hanggang sa kumpul na ang tao doon. Narinig niya ang malakas na hiyawan at iyakan. Dala ng kuryosidad ay humakbang siya palapit sa ana doon para makiusyoso din pero pinigilan siya ni Amira. Sinabi nitong wag na daw silang makigulo roon. Inaya niyang lalaki na magpunta sa kabilang direksyon ng kalsada at naglakad na sila palayo. Isang tahimik na lugar ang kanilang napuntahan. Kakahuyan yon at malaki ang mga punong nakabalandra sa kanilang dinaraanan. Tinanong niya ang dalaga kung saan sila pupunta, pero nang makarating na sa tabi ng isang punong malaki ay bigla siyang hinalikan sa labi ni Amira. Labis naman itong ikinagulat ng isa. Anong ginawa mo? Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Hindi naman sa ganon kaso... Gusto kita, Arturo. Ano? Gusto mo ko? Oo. Nagulat ka ba? Oo Hindi ka talaga sanay, no? Gusto kita kasi kakaiba ka. Hindi ka manyak. May galang at respeto ka sa babae. Pero sapat na ba yun para sa isang halik? Pasensya ka na. Nabigla lang ako. Ang totoo niyan parehas lang tayo. Hindi pa rin ako nagkakanobyo. Natuwa ko nang malaman kung ganun ka rin. Gusto kita. Sana ako rin magustuhan mo.
Pero ang bilis kasi. Hayaan mo na. Wala naman makakaalam na... Bago pa man maituloy ni Amira ang sasabihin ay natigilan ito nang may maramdaman silang mga taong naglalakad. Pasilip-silip din sa pagitan ng mga puno ang isang liwanag na sa palagay ni Arturo ay mula sa flashlight. Nagiwalay silang bigla ni Amira. Lumapit ang mga pulis sa kanilang dalawa at sinabihang lumayo na sa lugar na yon dahil delikado. Mayroon daw gumagalang kriminal at yun ang hinahanap nila. Lumabas na sila ng kakahuyan at nagpaalam na si Amira sa kanya. Kailangan na natin maghiwalay. Uuwi na ako. Ikaw din umuwi ka na. Delikado talaga ang panahon ngayon. Oo nga pala. May naiwan akong kasama sa plaza eh. Baka hinahanap na niya ako. Paano yan? Gusto mo ba ihatid muna kita sa inyo? Wag na. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Makakauwi ako mag-isa. Ang mabuti pa, puntahan mo na yung kaibigan mo. Tsak na hinahanap ka na noon. Kaya nga eh. O sige ha. Salamat sa masayang pamamasyal. Masaya din ako. Sana hindi pa itong huli natin pagkikita. Pwede bang pumunta ka ulit bukas? Ha? Oo sige. Pupunta ako ulit bukas. Magkita ulit tayo ha. Bukas ng gabi sa may plaza. Doon mo ko kitain. O paano? Uwi na ako bago pa malaman nila inang na tumakas ako. O sige. Bukas ha. Ingat ka. Nagkahiwalay na ang dalawa. Magkaibang direksyon ang tinungo nilang dalawa. Samantala si Arturo ay pabalik naman sa plaza. Muli ay nadaanan niya ang kaguluhan kanina. Naroon pa rin ang mga tao. Kaibahan nga lang ay mayroon ng mga pulis na naroon. Mabilis niyang tinungo yun at siya rin ay nakiusyoso. Sumingit siya sa mga tao. Sakto naman na nakita niya rin doon ang kaibigang si Benjo. Oh, ano ba nangyari? Saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Sabi mo magbabanyo ka lang pero ilang oras kang nawala. Naglibot-libot lang. Nag-alala tuloy ako sa iyo eh. Kala ko ikaw na yung namatay na lalaki na pinagkakaguluhan dito. Ayan oh, tingnan mo. Ano yan? Halos mapamura si Arturo nang makita ang bangkay. Karumal-dumal na krimen pala ang nangyari sa lugar na yon. Isang lalaki ang nakita niyang wala ng buhay at namumuti ito. Wala na ang lamang loob at napakarami nitong mga kalmot sa buong katawan. Malalalim ang mga sugat noon na parang isang matalim na karit ang ginamit. Grabe, galit na galit naman yung gumawa niya sa kanya. Narinig niyang sabi ni Benjo na siya rin namang ikinalingon sa kaibigan. Nais nito sanang sabihin sa lalaki na hindi pangkaraniwang kalmot yon. Sigurado siya roon. Para kasi yung kalmot mula sa isang mabangis na hayop na may matatalas na kuko. Ito rin ang dahilang alam niya sa nakitang hiwa sa leeg ng lalaki kung saan umagos ang dugo at dumilig sa lupa. Para niyang naaamoy ang malansang amoy na nagmumula doon. Halos di na mapigilan ni Arturo na masuka kaya agad niyang hinila ang kaibigan palayo sa lugar na yon. Grabe, parang namumukhaan ko yung lalaki ha. Hindi ba parang siya yung sinundan at hinahanap ko kanina? Ha? Ano yun? Yung lalaking bumitbitat ng bastos na babae. Yung muntik na nating pag-awayan. Yung may tattoo sa leeg. Grabe, ang talas ng memorya mo ah. Ibig sabihin, baka yung babaeng yun yung pumatay? Hindi, ano ka ba? Sa palagay mo, kayang gawin yun ng babae? Wala nga siyang nagawa nung bitbitin siya. Pumatay pa kaya? Alam mo, may pakiramdam ako na hindi taong may gawa nito. Hindi kayang gawin ng taong ganitong klaseng pagpatay, no? Ano, maligno, white lady, o aswang? Ano ba naman? Naniniwala ka ba sa ganyan? Ang tanda-tanda na natin para maniwala pa sa mga ganyang kwentong bayan. Ano ka ba? Totoo sila, pre. Huwag kang ano dyan, no? Maniwala ka sa akin. Sabi yan ng lola ko. At palagi niya akong kinukwentuhan ng tungkol sa mga aswang. Talaga? Nakakatakot naman. Pero duda ako Alam mo kasi maraming mga masasamang tao dito. Malay mo, may nakakita sa ginawa nito at tinulungan yung babae. Baka alam mo na,
rebelde o kaya adik. O matatapang na tao na kayang banggain yung mga taong mga katulad ng mga yan. Pwede rin. Pero grabe namang torture yung ginawa. Hindi makatao pare. Awawa oh. Naawa ka dun? Di ba nga masamang tao din yun? Karma yun sa mga ginawa niya mga kalokohan. Ang swerte ng babae, no? Malakas manalangin. Nakatakas eh. Ay, iba talaga ang karma kung maningil. Uy, tumahimik ka nga. Namatay na nga pagsasalitan mo pa ng ganyan. Tara na, umuwi na tayo. Nag-aalala na rin ako kay Lolo. Balik na lang tayo bukas ng hapon. Teka, tama ba yung narinig ko? Matapos sa mga nangyari, gusto mo pa rin bumalik dito? Hulaan ko. Bababalikan mo, no? Sira ulo ka. Siyempre, sayang naman kung di natin tatapusin yung piyesta, no? Ikaw talaga, oh. Sus, maniwala ako sa iyo. Ikaw pa ba? Halos di nga kita mapilit na magpunta dito tapos. Oo na. Sige na. May nakilala akong babae kanina. At gusto ko siya, pre. Ayun! Kaya pala nawala. Hala, sige. Tara na. At nang maisumbong na kita kay lolo mo. Bago umuwi ay isang sulyap pa ang ginawa ni Arturo mula sa pinagkakaguluhan ng mga tao. Kunutang noon niya na parang pinag-iisipan kung mayroon bang mali sa kanyang mga nasaksihan at sa mga nangyari. May parang nagbubulong sa isip niya na hindi pangkaraniwang pagpatayang naganap. Agad tumakbo sa kanyang isipan ang madalas na ikinukwento sa kanya dati ng kanyang lola tungkol sa mga aswang at kung paano sila mambiktima ng mga tao. At yun ang nakita niya sa anyo ng bangkay ng lalaki. Nasa ganoong pag-iisip siya nang biglang tila may napansin siyang anino na nagkukubli sa isang malapit na puno. Pre, may nakikita ka bang kakaiba sa punong yon? Ha? Wala naman, bakit? Parang may nakita kong gumagalaw doon eh. Tara, puntahan nga natin. Oy, anong puntahan? Umuwi na tayo. Gabi na. Baka hinihintay ka na ng lolo mo, no? Dahil sa pag-aalala sa lolo ay pumayag na rin si Arturo sa aya ni Benjo. Mapayapa naman silang nakauwi ng gabing yon. Hindi na siya inihatid ng kaibigan dahil malalim na rin ang gabi at katwiran nito'y pagod na ito at wala ng lakas para umakyat pa ng burol. Agad siyang sinalubong ng kanyang lolo, dala ang isang ilawang digaas. May ngiti sa mga labi nito at tila sabik na sabik makipagkwentuhan sa apo. Habang papasok ng bahay ay panay ang tanong ng matanda kay Arturo. Ano apo? Kumusta? Masaya ba ron sa pinuntahan ninyo? Opo, lolo. Nung una naiinip talaga ako Pero masaya naman pala. Siya nga pala lo. Meron akong pagkain dito. Binili ko dun sa daan habang pauwi kami. Bibingka po yan, paborito ninyo. Ay, nako, salamat apo. Alam mo na matagal na akong di nakakatikim nito. Huli na lang nung ipagluto ako ng lola mo Oo nga po Nakakamiss rin po si lola, no? Siya nga pala. Bakit gising ka pa? May gagawin po ba kayo? Tutulungan ko na kayo. Nako, wala na. Natapos ko na lahat. Huwag mo akong alalahanin. Alam kong napagod ka ron kaya naman magpahinga ka na. Ako na bahala sa iba pang bagay. Kumusta? May nasipat ka ba ron? Ako si lolo talaga Hindi nakakalimot sa pangungulit. Katunayan lang yan na matalas pa ang memorya ko. Ano, ha? Meron ba? Ang totoo po niyan meron po lo. Pero gusto kong kilalanin muna siya ng maigi bago ko ipakilala sa inyo. Gusto ko, bago mo siya makita, yung sigurado na ako na siya na talaga. Ayos lang naman sa akin yon, walang problema. Mas mabuti pa nga basta siguraduhin mo na meron. Opo lo, meron naman po. Nako, mabuti na lang at ipinagtulakan kitang sumama sa pista sa bayan. Siya nga po akala ko ba masaya, ba't parang pilit naman yung tawa mo? May nangyari ba? Lo,
Meron po eh. Kaya nababahala ako sa iniisip ko. Oy, bakit? Ano ba nangyari? May pinatay kasi na lalaki malapit sa plaza. Ha? Totoo ba? Delikado naman pala sa pinuntahan ninyo. Lo, tanda mo ba yung mga dating kwento dati ni Lola tungkol sa mga aswang? Makakalimutan ko ba naman yung mga yon? Paboritong ibida yun ng lola mo. Oo nga po eh. Bakit? Ano naman kinalaman nyo sa naging patayan? Yung paraan po ng pagpatay, Lo. Parang walang pinagkaiba dun sa paraan ng pagpatay ng mga aswang na ikinukwento ni Lola eh. Nakita po ng dalawang mata ko yung wakwak na tiyan ng lalaki na wala nang lamang loob. Grabe, nakakasuka na talaga at nakakatakot. Ay nako, akala ko kwento lang ng lola mo yun ah. Akala ko nga rin po eh. Pero hindi mo naman nakita na aswang ang may gawa nun, hindi ba? Opo, hindi ko naman nakita. Kaya hindi pa rin tayo sigurado kung sino yung totoong pumatay. Basta, sigurado po ako na hindi pangkaraniwang taong may gawa nun. Nako, imposible. Inabot na ako ng 80 edad hindi pa ako nakakabalita na may aswang dito sa Bulacan. Kung ganun po, hindi po kayo naniniwala? Ay nako apo, pagod lang yan. Sige na, magpahinga ka na muna sa kwarto mo. At salamat dito sa pagkaing dala-dala mo ha. Nagtuloy sa kusina ang matanda at naiwan sa sala ang apo na nakakunutang noo. Tila nalilito sa mga nangyayari. Pagkaraan ng ilang minutong pagkakatulala ay agad na itong pumasok sa silid para magpahinga. Pero lumipas ang ilang oras ay nanatili siyang dilat at isip ng isip kung sino ang may gawa nun sa lalaki. Saka lang siya napanatag nang sumagi sa isip niya ang dalagang nakilala. Isang ngiti ang kumawala sa kanyang labi bago nakatulog. Tanghali na nang siya ay nagising kinabukasan. Nakita niyang naroon ang kaibigan niyang si Benjo at masaya itong nakikipagkwentuhan sa kanyang lolo. Doon na rin ito nagtanghalian. Napuno ng malalakas na tawanan ng kubong yon sa taas ng burol. Pagsapit ng takip silim, nagpasyangang bumalik muli sila Arturo at Benjo sa ikalawang araw ng piyesta sa bayan. Pagdating doon, agad ding naghiwalay ang dalawa dahil may kanya-kanya silang agyenda kung bakit naroon. Si Benjo, mabilis na pinuntahan ang nag-organisa ng piyesta upang makakuha uli ng pabor. Si Arturo naman, agad na tumungo sa lugar kung saan sila magkikita ni Silvia. Walang tao, tahimik ang paligid at sobrang dilim ng paligid. Nakaramdam ng init at pinagpawisan ng malamig ang binata. Noon niya narealisa na nakakatakot pala ang lugar na kinaroroonan niya. Isang oras din siyang naghintay. Nang wala pa rin si Silvia ay naglakad-lakad pa siya ng kaunti. Hanggang sa may narinig siyang kumakaluskos. Napalingon siya sa may bandang talahiban. Dahil sa kuryosidad ay dahan-dahan siyang lumapit doon at hinawi ng marahan ang mga talahib at damo. At sa pagkalas ng ulap na tumatabing sa liwanag ng buwan, ay kitang-kita niya ang dalawang tao na gumagawa ng isang bagay na mahalay. Natigilan siya nang makilala ang babaeng nakaibabaw sa isang lalaki. Ha? Si Silvia? Nakumpirma niyang lalo na ito nga si Silvia nang marinig niya ang babae na nagsalita. Biglang nadismaya ang binata. Naisip niyang meron ng mali sa pagkatao ng babaeng yon. Napabuntong hininga siya dahil sa inis. Tumayo na siya at akmang aalis nang biglang narinig niya na sumigaw ang lalaki na parabang nasasaktan. Mabilis siyang napalingon doon at nang makita niya ang nangyari ay agad siyang nagkubli sa likod ng isang malaking puno. Diyos ko! Nanginginig na sambit ng binata nang makitang isang nakakatakot na nilalang na nakaibabaw sa lalaki. May malalaki at matatalas itong mga kuko. Mapula ang galit na mga mata. Samantalang ang katawan ay nababalot naman ng itim na balahibo. Para itong anyong aso ang muka at tao naman ang hubog ng katawan.
Napapamulagat si Arturo habang pinapanood ang karumal-dumal na pagpatay noon sa kaawa-awa nitong biktima. Pinagkakalmot niya yun at pagkatapos ay binutas ang tiyan sa kanilang takanang laman loob. Halos masuka ang binata sa nakita. Hindi niya napigilan ng mapaubo. Agad siyang nagkubli ng mabaling ang tingin ng nilalang sa kanyang kinaroroonan. Nako, patay! Nasambit niya nang maisip na baka siya naman ang atakihin ng aswang na yon. Wala pa naman siyang dalang panlaban kung sakali. At hindi niya rin alam kung papaanong lalaban sa ganoong nilalang. Ngunit nang sumilip ulit siya, ay napansin niyang wala na doon ang kinatatakutan. May nakita siyang anino na papatakas at nagkubli na sa mga kadawagan at kakahuyan. Doon niya naramdaman ang tila babiglang paglaki ng ulo niya at panginginig ng kanyang mga kalamnan. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa takot at kaba mula sa nasaksihan. Agad siyang tumayo at lumayo sa lugar na yon. Hindi na siya nagsayang ng oras. Mabilis siyang tumakbo para puntahan ang kaibigang si Benjo. Habang nagmamadali sa paglalakad ay may isang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Nandito ka na pala? Kanina pa kita hinahanap eh. Bitiwan mo ko! Lumayo ka sa akin! Bakit? Anong problema mo? Ano ba? Sinabing bitiwan mo ko eh! Binawi niya ang braso sa dalaga. Napatitig siya sa maamo nitong muka. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Bakit parang nakakita ka ng multo? Namumutla ka. Mas masahol pa sa multo, Sylvia. Anong sinasabi mo? Okay ka lang ba? Ano ba kasing nangyari? Huwag kang lalapit. Oh, akala ko ba gusto mo ako makita ulit? Kung ayaw mo naman pala sa akin sana kahapon mo pa sinabi. Hayop ka! Mamamatay tao ka! Dahil sa pagsisigaw ng binata, nakaakit ito ng mga taong mahilig makiusyoso. Nakatingin na ang karamihan sa kanila at ang ilan ay lumapit pa para mas maging klaro sa pandinig nila kung ano man ang pinagtatalunan nilang dalawa. Agad na lumayo si Sylvia kay Arturo at umalis ito na parang walang nangyari. Samantala ay pinagpatuloy ng binata ang paghahanap sa kaibigan. Nagtanong-tanong siya hanggang sa may nakapagsabi sa kanya na kakilala ni Benjo at itinuro dito kung saan tumungo ang kaibigan. Ang daang yun ay papunta na rin sa may kakahuyan. Labis na nag-alala ang binata para sa kalagayan ng kaibigan. Nag-alala ito lalo na't di naman niya nakilala ang lalaking nakita niyang pinatay ng aswang. Hindi, Benjo, huwag naman sana. Panay ang usal niya ng panalangin na sana ay nasa maayos na kalagayan lang ang kaibigan. Benjo! Benjo! Magsalita ka kung nandito ka! Benjo! Sa wakas, nakapag-solo din tayo, Arturo. Mula sa isang malaking puno ay lumabas doon ang nagkukubling halimaw. Isang mabalahibo at may mga mapupulang mata. Dahan-dahang napaatras ang binata. Agad niyang inihakbang ang kanyang mga paa para sa isang mabilis na pagtakbo. Ginawa niyang lahat para mas lalo pa siyang bumilis. At nang makatakas sa aswang na yon, huli na nang marealisa niya na tumatakbo nga siya pero hindi naman siya umaalis sa kanyang pwesto. Sinungaling ka. Pinaasa mo lang pala ako kagabi. Hindi ikaw yung Sylvia na nakilala ko kagabi. Isa kang kampo ng demonyo. Ba't talagang ginagalit mo ako? Hayop ka! Salot! Salot! Manahimik ka. Akala ko pa naman ay iba ka sa mga lalaki na kilala ko. Akala ko gusto mo ako, na pwede tayo. Kaya nga hindi kita pinatay eh. Alam mo bang lahat ng mga lalaki na sisilo ko ay pinapatay ko? Bakit mo to ginagawa? Kasi mas madali silang patayin. Kusa silang lumalapit sa akin lalo na yung mga lalaking sabik na sabik sa laman. Hindi nila alam na sila lamang ang magiging hapunan ko. Nakakasuka ka! Mas nakakasuka kayong mga lalaki. Sylvia! Sayang ka. Gusto pa naman talaga sana kita. Gusto? Alam mo, wag mo na akong asamin. Dahil kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa isang alagad na kadiliman. Sa isang mamamatay tao. At mas lalo na sa isang aswang. Ikaw yung kanina? Oo, ako nga. At kitang-kita ko yung ginawa mo.
nakikiusap ako, huwag mo ito ipagsasabi. At bakit hindi? Alam mo, walang aswang dito sa lugar eh. Ngayon lang. Saan ka man nanggaling? Alam ko hindi ka taga dito eh. Bakit ka namimerwisyo dito? Isa akong babaeng probinsyana na galing sa bayan ng Capiz. Kung ganon, totoo mga balita na maraming ang aswang sa bayan nyo. Maaring oo, maaring ding hindi. Pero nandito ako sa lugar ninyo para puksain din ang lahat ng mga mahahalay na lalaki. Tulad ng amain ko na taga dito, na siyang dahilan kung bakit kami napadpad dito. Anong sabi mo? Narinig mo naman, di ba? Mahahalay ang mga lalaki dito. Hindi totoo yan. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan tungkol sa bayan ko at paninindigan ko rin ang salitang mga binitiwan ko tungkol dito sa lugar ninyo. Bakit mo to ginagawa? Biktima ako ng pangahalay ng amain ko at siya yung unang naging biktima ko. Siya yung may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Dahil mula nung may gawin siyang masama sa akin ay doon nagsimula ang pagkauhaw ko sa dugo. Hindi ko na mapigilang patayin ang mga lalaking nakakatalik ko. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, hindi sapat na dahilan yun para magkalat ka ng lagim dito sa bayan namin. Tigilan mo na yan. Wala kang karapatan para pigilan ako. Tuluyang nagbago ang anyo ng babae. Lumaki na rin ang mga ngipin nito at naglalaway ang mga labi. Galit na galit itong sinugod ang binata. Wag! Nakikiusap ako! Wag mo akong patayin! Gumapang ang takot sa buong katawan ng binata nang lapitan siya ni Sylvia. Amoy na amoy niya ang mabahong amoy nito na animoy nabubulok na laman ng patay na hayop. Nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang mukha at ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata dahil sa iniisip na katapusan na niya. Naisip niyang bigla ang lolo niya na maiiwan, yung matanda na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Biglang lumakas ang pag-ihip ng hangin. Parang tumigil ang mundo ng binata nang maramdaman niya ang mga kukong humahaplos-haplos sa kanyang katawan. Napapikit siya at inintay ang kamatayan. Pero biglang tumahimik ang paligid. Sa kanyang pagdilat ay wala na sa tabi niya ang aswang. Ngunit huli na para ipagdiwang yon dahil nakita niya itong nasa itaas ng puno. Sa posisyon nito ay parang naghahanda ito sa isang kakaibang pagsugod. Tulong! Sa wakas ay naisigaw niya. Bumaba sa puno ang aswang at muling lumapit sa lalaki. Ilang saglit pa ay inilapit nito ang muka sa mukha ni Arturo. Literal na makadikit ang kanilang mga pisngi. Mahabang inilabas niyang dila. Tulong! Muli ay sumigaw siya ng malakas. Ngunit sino ba naman ang makakarinig sa kanya sa ganoong klase ng lugar at oras? Nakita niyang gumisi ang aswang na para siyang inaasar. Itinaas niya ang kamay at sinakal ang binata. Isang malakas sa pagsipang iginanti ng lalaki nang makaipon siya ng lakas ng loob na lumaban. Natumba ang aswang at nabitiwan siya nito. Hindi na siya nagsayang ng pagkakataon. Tumakbo na siya palayo rito. At habang tumatakbo ay sigaw ito ng sigaw. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla siyang natumba. Pero bago pa siya dambahin ng nilalang na yon ay narinig niyang napaigik ito. Natumba ito sa lupa. Isang lalaki ang nakita niyang nakahawak ng isang 2x2 na kahoy. Walang iba kundi si Benjo. Benjo, salamat dumating ka. Hinihingal na sambit niya sa kaibigan. Inalalayan siya nito para makatayo. Akala ko wala ka na. Akala ko ikaw yung pinatay ni Sylvia. Ano? Sino Sylvia yung binabanggit mo? Ayan oh, yung hinataw mo ng 2x2. Diyos ko pre, aswang yan eh. Oo nga, ang kulit mo naman eh. Akala ko hayop lang na mabangis. Grabe, aswang nga. Totoo ang aswang? Tangi, ngayon mo lang napansin? Oo eh. Salamat naman at okay ka. Akala ko patay ka na eh. Ano ba kasing nangyari? Ba't may aswang dito? Mamaya na tayo magkwentuhan. Umalis na muna tayo rito bago magising yung aswang na yan. Akma silang tatakbo pero bigla silang natigilan nang biglang humarang sa kanilang daraanan ng sumisingasing na aswang. Ang mabalahibong katawan nito ay muling nag-iba ng anyo.
Naging dambuhalang aso ito na may matatalas ding ngipin na kayang-kayang pumunit ng laman ng sinumang kanyang kakagatin. Mas naging mabagsik ito. Anak ng teteng, ang laki niyan! Mas lalong lumaki ang halimaw nang sabihin niyo ni Benjo. Nanlilisik pang lalo mga mata nito at matamang nakatitig kay Arturo. Pre, ikaw talaga ang target ng aswang na to. Sa'yo nakatingin oh. Ay, anong gagawin natin? May alam ka bang panlaban sa aswang? Ang alam ko pre, asin. Pero saan naman tayo kukuha nun? Anong gagawin natin ngayon? Mamamatay na ba tayo? Mabuti pa magdasal tayo na sana may magawi ditong rumoronda. Bangkay na tayo bago dumating ang mga yon. Wala tayong pagpipilian kundi ang labanan niyang aswang na yan. Pumulot ng mga bato si Arturo at pinagbababato ang aso na nasa kanilang harapan. Ngunit hindi yun iniinda ng kalaban. Sumugod ang nakakatakot na nilalang na yon kay Arturo at akma siyang kakagatin nang biglang ulit tumilapon dahil sa malakas na paghampas dito ng kahoy ni Benjo. Napahiga ito sa lupa. Pre, iniinda niyo yung palo ko. Bumulot ka ng kahoy para may pananggalang ka sa katawan mo. Agad na naghanap ng kahoy ang binata. May nakita siyang nakalambiti na sanga at mabilis niya yung hinila. Naputol ang sanga at lumikha ito ng isang sandatang pwede niyang magamit. Matulis ang dulo nito dahil sa pagkakaputol. Mabilis na nilapitan ni Benjo ang aswang at pinagpapapalo ito. Hindi kumikilos ang aswang. Handa na sanang tusukin ito ni Arturo ng hawak niyang kahoy pero bigla siyang nakaramdam ng awa sa aswang nang makita niyang may luha ito sa kanyang mga mata. Nabanaag niya ang isang kakaibang kalungkutan dito. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdamang yon para sa dalaga. Pre, ano ba? Tulungan mo ako dito! Parang hindi niya narinig ang sinabing yon ng kaibigan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na kahoy. Uy, ano bang ginagawa mo Arturo? Bakit mo binaba yung sandata mo? Hindi pre, hindi ko kayang pumatay. Ano? Naiibang ka ba? Muli ay pinalo ni Benjo ng kahoy ang aswang. Muli itong napahalik sa lupa. Tama na pre, huwag mo na siyang saktan. O bakit pre? Aswang to eh. Huwag kang maawa rito. Pero imbis na makinig sa kaibigan ay nilapitan niya ang aswang at tinulungan niya itong makatayo. Isang yakap ang iginawad niya sa dalagang minsan ay nagustuhan niya at masasabing minahal niya kahit sa maikling panahon. Tama na Silvia, tigilan mo na yung ginagawa mo. Maling-mali ang pumatay ng tao lalo na't wala naman sila kasalanan sa'yo. Ang mabalahibong katawan ay napalitan ng anyo ng isang magandang babae. Natulala si Benjo sa nasaksiyang yon. Makinig ka sa akin. Gusto naman talaga kita eh. At kaya ako bumalik dito ngayong gabi ay para masilayan ka muli. Hindi ko lang talaga nagustuhan yung nasaksiyan ko. Kahit sinong lalaki yon Silvia ay hindi magugustuhan ng sikretong itinatago mo. Niloko mo ko eh. At masakit sa akin yun. Hindi ko mapigilan. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko, Arturo. Sige na, bumalik ka na sa probinsya ninyo. Hindi ka nararapat sa lugar na ito. Ano? Pinaalis mo ako sa lugar na ito? Oo, dahil hanggat naaalala mo mga masasakit na alaalang pinagdaanan mo dito, baka hindi ka tumigil. Ayokong dumating ang araw na iba yung makatagpo sa'yo. Ayoko mapahama ka. Ayoko masaktan ka dahil sa uri ng pagkatao mo. Arturo! May panahon pa para magbago ka, Silvia. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Sa pag-iiganti sa mga taong wala namang kasalanan sa'yo. Hindi pa huli ang lahat. Pero marami na ako na biktima. Marami na akong lalaki na napatay. At pagsisihan mo. Kung magsisisi ka, baka kamit mo ang tunay na kapayapaan. Yung totoong pagmamahal na hinahanap mo. Tama ka. Kung mahal ka talaga ng isang lalaki, mamahalin ka dahil mahal ka at hindi dahil sa katawan mo. Mamahalin ka kahit pa aswang ka. Pero hindi ako ang lalaking yun. Bakit ayaw mo sa akin, Arturo? Mas importante sa akin ang kaligtasan ng lolo ko kaysa sa kaligayahan ko. Nangako ko sa kanya na maghahanap ako ng isang mabuting babae para maging katuwang ko sa buhay. Pasensya na, hindi ikaw yon Silvia. Hayop ka! Bakit ba palagi mo na lang ako pinapasakay sa mga drama mo?
Gusto kita pero patuloy mo lang ako pinapaasa. Tumalikod na si Arturo para tuluyan ang iwan ng babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso. Sa palagay niya ay sapat na ang mga sinabi niya para makapag-isip ng tama si Sylvia, na nakapagdesisyon na itong lisanin ang kanilang lugar at maniwalang hindi siya bagay sa kanilang probinsya. Ngunit nahinto siya at napanganga nang maramdaman niya ang matalim na kuko ng dalaga sa kanyang likuran. Hindi niya napansin ang agad na muling pagbabago nito ng anyo. Nang lingunin niya ang babae ay dinidilaan nito ang dugong nagmantsa sa kanyang kuko. Ikaw ang huli kong biktima! Arturo! Dahan-dahang napalod sa lupa si Arturo. Umagos ang dugo sa kanyang likuran. Nanlabo na ang kanyang paningin, pero bago pa siya tuluyang malugmok sa lupa ay nakita niya ang pakikipaglaban ni Benjo sa aswang. Hinataw niya ulit ito ng kahoy. Muli itong tumilapon, pero hindi na ulit ito sumugod. Bagkus ay tumayo ito at mabilis na tumakbo sa loob ng kakahuyan. Iniwan nito ang isang malakas na halakhak na tila sumasama sa paghampas ng malakas na hangin sa paligid. Sinubukan itong habulin ng isa, subalit hindi niya na yun naabutan pa. Pagbalik sa kinilalagyan ni Arturo, nanginginig yun at naglalabasan sa buong mukha ang malalaki at may itim na mga ugat. Si Lolo. Tumigil ka! Huwag ka magbibitaw ng habilin mo ha! Ayaw ko niyan! Benjo, makinig ka sa sasabihin ko. Pare, kayanin mo to utang na loob! Hindi ko alam kung kaya ko pa. Pero uwi pa tayo eh! Iniintay ka ng lolo mo! Kaya nga, ihahabilin ko siya sa'yo. Huwag pare! Baka patayin ako ng lolo mo pag hindi kita inuwi ng buhay sa bahay nyo! Huwag mong sabihin sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Kung mamamatay ako, sabihin mo sa kanya nakipagtahanan ako sa babaeng nakilala ko kagabi. Ano? Nasisira ka ba ng bait? Ba't ko naman gagawin yun? Dahil ayokong malungkot si Lolo. Gusto ko ay maging masaya siya at isipin niyang natupad ko ang huling hiling niya sa akin. Arturo naman eh. Nakikiusap ako, pre. Hindi tayo susuko. Sabay tayong uuwi, pre. Huwag kang bibitaw, ano ka ba? Nangihina na ako. Tulong! Tulungan niyo kami! Ikaw nang bahala sa lolo ko, Benjo. Nakikiusap ako sa iyo. Samahan mo siya. Hindi. Nagmamakaawa ako sa iyo, pre. Tulong! Tulungan niyo kami! Ay, pre! Ano ba? Busy ka dyan! Arturo! Hindi! Arturo! Umuwi ng mag-isa si Benjo. Nakita siya kaagad at sinalubong ng naghihintay na matanda. Kunot ang noon nito at tila may hinahanap mula sa likuran ng binata. Aba, bakit mag-isa ka? Nasaan ang apo ko, Benjo? Yung nga po, Lolo eh. Kaya dito ako tumuloy kasi hindi sumama sa akin pa uwi yung apo ninyo. Ibinili niya na ako na lang daw po munang sasama sa inyo ngayong gabi. Eh bakit? Ano bang gagawin pa niya sa bayan? Bakit hindi pa siya sumabay sa'yo? Kasi po, ano po eh. Sandali nga. Ba't para kang nakainom ng 1 litrong suka dyan sa itsura mo? Namumutla ka. Ayos ka lang ba? Napagod lang po siguro ako sa pag-akyat po dito. Ay nako, hindi ka na nasanay dito sa amin. Hala, tara na sa loob at doon na tayo mag-usap. Mahamog na dito at baka tayo sipunin parehas. Naunang naglakad ng matanda papasok sa kanyang tahanan. Samantalang si Benjo ay di mapigilan ng panginginig ng kanyang mga kamay. Tumulo rin ang luha sa kanyang mga mata. Pero agad niya yung pinahid bago pa man muling mapalingon sa kanya ang matanda. Ana, gusto mo ba magkape?
Wag na po. Busog po ako eh. Aba, malayata na ngayon ka lang tumanggi sa pagkain inaalo ko sa'yo O sige, magkwento ka na. Nasaan ba yung apo ko? Magkasama po kasi sila nung babaeng nakilala niya kagabi. Tapos, Aba, painam naman at pinairal na rin ng apo ko ang kanyang katikasan sa wakas. opo, oo nga po. Nakita mo ba yung babae? Ano ba masasabi mo? Maganda ba? Pwede na bang makapagbigay ng magandang lahi ng mga apo? Opo, Lo. Maganda naman po. Maganda po. Ba't siraulang bata ito? Ba't ka naman biglang naiyak dyan? Iniisip mo ba na magbabago na ang samahan ninyong magkaibigan dahil may nakilala na siyang babae na mamahalin niya? Opo. Parang ganun na nga po. Huwag ka mag-alala. Hindi ka makakalimutan ng apo ko ano man ang mangyari. Dahil mahal ka ng apo ko bilang kanyang kaibigan. Kasangga sa lahat ng laban ng buhay. Kaya magtiwala ka lang sa kanya tulad ng pagtitiwala ko sa apo ko. Sa sinabing yun na matanda, ay hindi na niya napigilan ng itinatagong emosyon. Bigla itong humagulgol at niyakap ang lolo ng kanyang kaibigan. Teka, iba talaga ang kabataan ngayon. Sige na, doon ka na lang sa kwarto ng apo ko matulog ha. At sabay natin siyang aantayin bukas para sa isang magandang balita. Pasensya na po kayo, Lo. Ang bait po kasi ninyo eh. Nako, wala yun. Siya nga pala, bukas umuwi ka sa inyo para magpaalam sa magulang mo ha. Kasi tutulungan mo ako bukas para katayin yung alaga kong baboy. Susurpresahin natin si Arturo ng isang pagniriwang. Natulala na lang si Benjo sa tinurang yun ng matanda. Mabigat ang loob niya habang sinusundan ng tingin nito na papunta sa kusina para magtimpla ng kape. Ano, sigurado ka bang ayaw mo magkape? Opo, Lo. Busog pa po talaga ako eh. Sige, magpahinga ka na. Ikaw nang bahala dyan ha. Opo, Lo. Salamat po. Hindi alam ni Benjo kung hanggang kailan nga niya maitatago ang nangyari sa kaibigan. Pero isa lang ang tiyak niya. Maaga siyang aalis sa bahay na matanda at babalik siya sa bayan para bisitahin ang kaibigang iniwan sa ospital. Kumuha siya ng bag ng binata at doon ay naglagay siya ng ilang mga damit nito para pamalit. Pagkatapos ay pumikit siya para umusal ng isang dasal na sana ay mabilis ang pagpapagaling ng kaibigan upang hindi na mag-alala ang mabait na matanda. Ang nangyari sa gabing yun ay isang paalala para sa magkaibigan na huwag agad magtitiwala sa mga taong nakikilala. Ang kwentong ito ay isinalaysay sa pamamagitan ng isang sulat ni Arturo. Nangyari ito taong 1988 sa isang bayan sa Bulacan. Sadyang hindi na sinabi kung saan ang eksaktong lugar upang mapangalagaan ito at hindi na makaladkad sa iskandalo sa isang sensitibong paksa tungkol sa mga kalalakihang ayon sa pananaw ni Silvia. Sa napakalawak na espasyo ng mundong ating tinitirhan, hindi maiiwasang magkakaiba tayo ng paniniwala batay sa ating iba't ibang karanasan at sa mga kwentong ating pinakikinggan. Ngunit sa kabila ng kaibahang ito, importante na matuto tayong rumispeto at pahalagahan ang bawat buhay ng mga individual saang manglupalop tayo mapadpad upang hindi tayo makagawa ng isang desisyong ikasisira ng ating pagkatao at maapektuhan sa pamumuhay ng mga taong ating nakakasalamuha. Wakas!